All right. By the way guys, thank you nga pala kay Sir Rico. Siya yung ating co-moderator, judge na nag-host ayan, ng mga sinubmit na entries. And now, dito naman tayo kay Genevieve. Anyway, pag may na-miss ako guys na project, baka na-filter ko or something, PM nyo lang ako. Gagawin natin na review. Ayun, guys, ba't nakalabas to? Anong nangyari dito? Ayan. Ayan, medyo ingat lang Ayan, parang tuloy. Parang konting eyesore, konti lang. Pero ang nakikita ko rito yung tama. Like this one, 11757. Good. Ayan, nilagay pa niya yung 'di ba? Ito, good, maganda itong ginawa niya na to, 'di ba? Instead of like creating another KPI card for the total, nandito na siya parang ganun. And then, ayan, meron pang percentage, parang ganun. And sa mga percentage nga pala guys, minsan, ako mas prepare ko yung 1 decimal. Ayan, ayoko ng 2, ayoko naman ng walang decimal. Kasi sometimes, um, minsan yung point something na yon ang nagbibigay din ng difference lalo na kung list yung tawag dito. Nakikita natin parang ganun. So, yun lang. Tapos, ang tawag dito, number of flood control projects. Pero actually part ito nito. Ayan. Question number 1. Okay. Question number 5 naman tong breakdown ng project cost by program. Good. Tapos dapat wala dito si no data available. Pero ito yung top 5 niya. So 3 questions na already. And then ano tawag dito? Baka nandito sa ibang page, sa contractor, tingnan natin. FCI, contractor by completion. Okay, puro about contractor. Budget, okay. Province. Okay, wala yung turnaround time. And ano pa isa? Yun lang yata yung kulang, no? Tama ba? I hope. Ito na yung breakdown ng flood control projects based on completion dito. Okay. Dito. So, nandito lang talaga. This is 1. Tapos, 2, 3. Wala yung completion rate for flood control projects per year. Sana na isama sana dito. Ayan. So, dalawang questions yung hindi niya na gawa. Okay. How about this one? Di ba? Aha. Zoom lang natin ng konti. Ayan. Mas maganda. There you go. 11757. Tapos ito naman yung per year. Okay. Turnaround time. Nandyan din. Okay. Good. Top 5. Okay. Ito kulang ng percent. Hindi pala. Hindi ito yung kinahanap natin. Ito naman ay per region. So, merong kulang doon sa top 5 questions. Teka. 1, 2. Tapos ito yung breakdown ng project cost percent. Yun ang kulang percent. Sayang, sayang. Okay. Tapos tignan natin yung ibang pages. Page 2. Okay, no. Sunwest, okay. Okay. Not yet started. Okay. I think itong not yet started, parang pareho lang din actually yan kung tutuusin. Dapat pinareho na lang yan naka, donut. Or naka KPI card yan. And then, regional analysis ba yung page 3? Yes, okay. 9 out of 7 regions are above the average of completion days.
Region 3 sits at number 1. Okay. Mga additional points to pero para sa akin bago ko sana mag-add ng additional points, dapat nakumpleto muna yung ano tawag dito. Top 5 questions or yung first 5 questions natin. Tapos iniisip kaya kiniklik ko ito parang ginagano ko kanina. Tinitignan ko kung kasi may underline. So normally pag may underline link parang ganun. Ayan. Tapos mga link niya dito, which is good. Or may data camp, GitHub. Ayun. So I guess yun yung naging ano, marami siyang mga additional metrics and ano. Pero I would expect sana na nakumpleto yung first 5 questions, 'di ba? Kasi yun yung hinihingi ng ating ano, parang stakeholder. Yan. Okay, pero I love the ano, parang ito lang yata yung dark mode na ano, medyo light pa rin sa matang tingnan. Kaya okay siya. May high contrast kaya magugustuhan. Although medyo hirap sigurong basahin tong part na to. Yung values. Kaya tatapatan talaga. Parang ganun. Good design still. Tapos, dito tayo kay Abigail pala. Sorry, Albert. Ayan. And, okay. Page 1. Okay, good. Yes, check. Tapos yung, wala yung yearly breakdown niya. Budget per, flood control program. Sana hindi na, dahil dito. Okay. Ayun. Okay to, good. Tapos nakahiwalay lang, parang naka-filter. Pwede mong pakita both, buo and parang ganun. Ayan, so di ba parang kung nag-sum ka ng total, yung total projects, as meron ka total projects mo yung sum nung project cost, and then kung gusto mo ipakita yung overall na hindi nagbabago, then mag-calculate ka nung parang total cost na yon tapos ang mo is naka-all nung table ng fact table mo, parang ganun. Okay, and then turnaround time. Okay, sana may label. Ayan, iba rin yung values niya, yung dulo. Tapos, by days, completion, okay. Top 4. Ayan. Then anomalous. Ayun, sisilipin ko na lang kung paano yung tinag ng anomalous, di ba? So, dapat, kasi, tama naman to para sa akin. Lahat ng incomplete projects are or can be considered anomalous. Why? Lampas na siya dun sa date and then parang ang tawag dito, to be incomplete is parang parang inabandon na yung project, parang ganun. So um, dapat ongoing to kung ginagawa pa, parang ganun. So and yun nga guys, i-format nyo yung data nyo. Hindi pwede yung ganito na kasi parang ko ba, di-divide ko pa ng 3, 3, 3 para masabi kong 705 billion, parang ganun. So, huwag niyo pahirapan yung mga stakeholders niyo o yung mga intended target users, parang ganun, or viewers. And yeah, so yung may mga hindi lang nasagot na kompleto dito, pero yeah, good job. And probably more next time focus naman dun sa parang user interface natin, di ba? And of course, maglagay tayo ng mga descriptions or insights and recommendations, mas maganda. Ayan. And then this one. Okay. Page 2 of 2. So tayo sa 1 muna. Alright. Now, project distribution. May percentage. Okay, good to. Question number 5 by cost.
Kaya lang, yung ating ito top 5, okay, kasama. Tapos yung project, ito, flood control projects, wala yung ang account niya, pero ito yung per year. Tapos, ano to, turnaround time ba to? In months? Okay. Tapos, may map. Okay. Pero merong ano. Okay. Ayan. Tapos, ito, insights. Oh, good for, ano, this one. May sources pa siya. Parang ganun. Really good. Nice. Opa BI. Thank you for tagging. Thank you. Ayun sa mga nagtatag pala. Thank you. And, expect more ano tawag dito, videos and probably a YouTube channel para actually ito baka i-upload ko sa YouTube kasi sobrang dami nakakahiya na dun sa ating community na kasi nagmamadali ako kanina kada isang record post dapat na huli ko na naisip dapat isang post na lang sabay-sabay yung 10 so sorry guys pero ito parang since 5 projects per video or mayroon pa isang 6 parang ganun ilalagay ko to ng ano sa YouTube channel na. Tapos link na lang para dun sa mga videos. And next, kay Teves, Seth Kennedy ba? Seth Kennedy Teves. O, di ba? Ang cool. Ayan, naka KPI card yata to. Tapos, yun nga lang. I think meron nakapatong na siguro square or yung ano, rounded edges para walang lumalabas na ano. Pero I like yung ang neat nung map niya. Parang ganun, di ba? Tapos, summary na nga lang to. Pero tayo mag-zoom. Bakit lahat ayaw mag-zoom? 2025, 2024. Reset nga natin. May naka-default na naka-select na per year. So, view measure as cost. Oh, nice. Cost per project. Cost. Project. Ano yung nangyayari? Help me out, guys. Then, duration. Okay. This is a good parang way to visualize some things. Pero again, ano ba yung basic ask? Kailangan deliver muna natin Ayan, uy, may ganito siya. Ayun, 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 ayun. Pero pa rin. Percentage yung hinihingi natin dito. Pero hindi. Tapos ano to mga to? Current CPP, previous CPP. Sayang. Ito naman ay by cost. Project. Eto, dito may percentage yata. Ay, hindi din. Okay. Ito yung project, yung contractor name. I hope sana nababasa yung Siguro pag clinic ko dito baka lumabas yung sa filter. Makikita ko na wala si contractor. Ayan. Anyway, sayang. Ang ganda ng ang linis ng design. Gusto ko yung niya, the way niya ginawa to. And maaring parang ma-inspire ako dito sa mga next projects ko. Pero yun lang, 'di ba? Yung sabi ko nga, ako yung judge na mas focused on the content. Why? Kasi para sa akin yung accuracy, 'di ba? Ang pinakamahalaga. Yung nandun yung mga tamang numbers for the metrics, parang ganun. Tapos to follow na lang yung design, parang ganun, 'di ba? Kaya um, sayang yung dito. Ang ganda pa naman ng kanyang interface pero I hope one page sana. Kaya sir, si sir ba to? Set Tebes, yes. I-update mo
And then gawin mong main page yung top 5 questions. And then yun ang gawin mong para sa portfolio mo para maganda. Wala akong nakitang gumagamit ng funnel, no, saka ng waterfall. Try ko nga maglagay para makita ng iba na ano. Merong mga waterfall pero gagawa ko ng version ko na I think mas makaka-relate lahat. Parang ganun. Tapos, ito naman ay pang 6 na pala to. So, sige. Ayan. And, nasan yung ano? Ito yung per year pero wala yung 11,757 turnaround time. Although dapat ay 68 or siyempre magkakaiba nga dahil dun sa ikinorek na ano, mga days. Tapos, okay, naka-highlight yung top 1. Good. Completion rate, okay. Program, yun. I think ang kulang lang niya is yung ano eh, yung total na 11,757 eh, di ba parang ganun. Pero mapapalabas naman dito yan pagka ano na parang ganito. Pero still, di ba, dapat hindi na ano, dapat kita agad yung mga hinihingi na ano, questions, parang ganun. And then, ayan, may findings and insights, very good. Page 2. Ang linis pa naman ng ano niya, parang ganun page 2. Wala yatang page 2. Ayun. Sayang, dagdag sana ng mga ano, like, guys, kung naalala nyo, di ba, yung binigay namin data, meron pang zip file. So, parang, gusto namin gamitin ninyo yung location, di ba? Yung mga city, province, parang ganun. So, sana nagdagdag ng ano, additional views, parang ganun. This one is really good. Ayan, suggestion ko na gawin mo to ilagay mo to sa portfolio mo. And ano tawag dito, siguro i-update lang, ilagay, kumpletuhin yung first 5 questions dito and nakahiwalay mismo yung number na ng total versus yung flood control overall, parang ganun na count. And this will stand out, parang ganun. So, yun lang naman. Hoping to see you again, sir, sa next data challenge kung magkakaroon pa this year or I think probably baka mid next year. So, depende na yan kay Sir Tony and then sa mga judges. And then, kung gusto niyo mag-volunteer, kaya lang yun nga, parang pag nag-volunteer kayo, hindi na kayo pwedeng sumali. So, parang ganun. But anyway, ayan, thank you sa pag-join. And then, dun na tayo sa next batch, sa next video.